Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo sa familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na Ang pagbasa tinatalakay mula dito. sa ikalawang aklat ni Samuel. Matapos magsalita si Nathan kay David, pumasok sa tolda ang hari, umupo at nanalangin. Sinabi niya, "Sino ako, Panginoon, at ano ang aking sambahayan upang ipagmalasakit ng ganito? Maaaring maliit na bagay lamang ito sa inyong paningin, subalit napakalaki para sa amin, sapagkat tiniyak na ninyo ang magandang kalagayan ng sambahayan ko sa hinaharap. Panginoon, itinatag ninyo ang bansang Israel upang maging inyo magpakailanman, at kayo na may maging Diyos nila. Ngayon, gawin ninyo ang inyong pangako sa inyong alipin at sa kanyang sambahayan. Magiging bandog kayo sa lahat ng bansa at sasabihin nila, ang Panginoon ang makapangyarihan ay Diyos ng Israel. Sa gayon, magiging matatag sa harapan ninyo ang tahanan ni David na inyong lingkod. Panginoon, makapangyarihang Diyos ng Israel, nagkaroon ako ng lakas ng loob na dumalangin ng ganito, pagkat kayo na rin ang nagsabi sa inyong lingkod na paghahariin mo sa Israel ang aking angkan. Panginoon, aming Diyos, kayo'y tapat at tumutupad sa mga pangako ninyo sa akin. Ngayoy pagpalain ninyo ang tahanan ng inyong lingkod upang ito'y magpatuloy. Panginoon, Panginoon naming Diyos, ikaw rin ang nangako nito, kaya manatili nawa sa aking angkan ang iyong pagpapala. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon ni David sa hindi inaasahang pagpapala at pangako ng Diyos ay isang pagkilala sa kadakilaan ng Diyos. Sino man ba naman siya at ang kanyang pamilya na pagpalain ng ganito ng Diyos? Ang lahat ng ito'y galing sa Diyos. Pero kinilala niya na ito'y hindi lang para sa kanya at sa kanyang pamilya. Ito'y paraan upang patatagin ang bayan niyang Israel. Ang kaharian ay para sa katatagan ng buong bayan ng Diyos. Dahil sa katatagan ng Israel, makikilala ang Diyos na tapat at dakila. Yan nga ang isang dahilan ng bayan ng Diyos, na sila'y maging saksi ng kadakilaan ng Diyos sa lahat ng mga bansa. Ipinagdasal ni David na panatilihin ng Diyos ang katapatan ng kanyang angkan sa kanya. Kinilala ni David that all is grace. Ang nangyari sa kanya ay biyaya ng Diyos. Biyaya ng Diyos na pinili ang kanyang pamilya na maghari sa Israel. Biyaya ng Diyos na siya ay maging hari. Biyaya ng Diyos na siya ay maging successful na hari. Biyaya ng Diyos na pinili niya na ang kanyang sambayanan ay patuloy na maghari sa kanyang bayan. Dito makikita natin ang kababaang loob ni David kahit na siya ay nasa gitna ng kanyang kadakilaan. Kinilala din niya na ang ginawa ng Diyos sa kanya at sa kanyang pamilya ay tanda ng katapatan ng Diyos sa kanyang mga pangako. Pangako sa kanyang bayan Israel at pangako kay David mismo.
Ito po isang katotohanan na binibigyan ng diin sa kasaysayan na ang Diyos ay tapat. God is faithful. Maaasahan siya. Isa ring katotohanan na pinapahangingan dito ay ang misyon ng bayan ng Israel. Na sila ay maging saksi sa kadakilaan at katapatan ng Diyos sa lahat ng mga bansa. Sila ang magpakilala sa mga bansa kung ano at sino si Yahweh, ang Diyos ng Israel. Ang katotohanan ito ay kailangan din natin. Palagi dapat nating kilalanin na ang lahat ay biyaya ng Diyos. All is grace. Kaya dapat tayo maging mapagpasalamat at hindi magmayabang. Kilalanin natin na tapat ang Diyos. Hindi niya tayo pababayaan, kaya maaari tayong manalig sa kanyang salita. May misyon din tayo na ipakita siya sa iba na maaasahan ang Diyos upang sila rin ay manalig sa Kanya. Dakila ka, O Diyos, at tapat sa iyong pagmamahal. Salamat, O Panginoon, sa lahat ng mga nangyayari sa akin. Talagang mabuti ka sa akin at mabuti ka sa mga taong lumalapit sa iyo. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.